Hi, alam ko na ilang mga ideya na ipinapalagay ko dito ay maaaring hindi matanggap o maituring na utopian, ngunit mahalaga na ang lahat ng 8 bilyong tao ay magkaisa upang lumikha ng pangmatagalang pagbabahagi ng kapalaran na makakamtan ang walang hanggang kapayapaan, pag-unlad na walang tigil, at pandaigdigang kasaganaan. Sigurado ako na kapag ito'y naipatupad, ito'y lahat na ginhawa at walang hirap. Hanggang sa ngayon, sa walang katapusang digmaang libo-libong taon, maraming tao ang namatay at ang susunod na digmaang pandaigdig ay maaring maglipol sa atin magpakailanman. May mga halimbawa na nagpapatunay na ang mga malalaking isyu ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pagtayo ng magkakaisa. Sa pandemyang COVID-19, maraming bansa ang tumulong na magpabakuna sa bilyon-bilyong tao. Ang internet ay nagbigay daan sa agarang pagpapalaganap ng impormasyon sa buong mundo. Ang mga CFC ay ipinagbawal mula noong 1996 dahil sa mga ito'y sumisira sa layer ng ozono na nagpoprotekta sa atin mula sa kanser sa balat. Ang kasunduan ng Paris ay layuning limitahan ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura sa 1.5 degrees Celsius pataas mula sa antas bago ang panahon ng industrialisasyon. Ang Eurozone ay naglabas ng isang pangkalahatang salapi tulad ng euro at tinanggal din ang mga hangganan sa loob ng kanilang mga bansa. Pinapayagan ang mga mamamayan ng mga bansang iyon na malaya nilang lakbayin at pagtrabahuhan ang kahit saang bahagi ng rehiyon. Ang EU ay magtatakda na ang lahat ng bagong sasakyang ibebenta ay dapat na walang CO2 emissions mula taong 2035. May mga pagsisikap na nagaganap sa Africa, BRICS, ASEAN, at Timog Amerika na magkaroon ng pangkalahatang pera na sinusuportahan ng ginto o iba pang mga commodity upang mahanap ang paraan na hindi masanksyon ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, ang mundo ay may mga diktador, demokrasya, pamamahala ng iisang partido, relihiyosong mga pinuno, militaristang mga pinuno, monarkiya, anarkiya, at iba pa. Kahit sa pinakamahusay na mga sistemang pamahalaan tulad sa Estados Unidos, kung saan may kalayaan sa pananalita, pagsulat, pagpili, relihiyon, at iba pa, ang mga pampulitikang partido, nang walang pag-aalala sa pananagot sa pinansyal, karamihan sa mga oras ay nagtutuon ng pansin sa pagkapanalo sa susunod na eleksyon at sa gayon, nangangako ng mga bagay na libre na nagdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang kapangyarihan ay nagiging sanhi ng katiwalian, at lubos na kapangyarihan ay lubos na nagiging sanhi ng absolutong katiwalian. Maliwanag na ang mundo ay kailangang mas maayos na pamahalaan. Ang solusyon sa karamihan sa mga suliranin na kinakaharap ng mundo ay ang paglikha ng langit sa lupa. Ang langit ay isang pagkakaisa ng mga bansa na sumasaklaw sa lahat ng mga bansa bago mag-2050, isang mundo na walang mga hangganan, digma, o mga hukbo. Maaaring mapataas ng langit ang pandaigdigang GDP nang hindi bababa sa 5 beses sa pamamagitan ng panahong iyon. Sa tulong lamang ng matagal, seryoso, at konstruktibong mga pagtalakayan sa pagitan ng lahat ng mga bansa, ang langit ay tatanggap ng mga pinakamatwirang at pinakamahuhusay na prinsipyo sa buong mundo. Ang langit ay mayroong patakaran ng batas na walang anumang diskriminasyon laban sa sinuman at isang lipunang inklusibo. Upang mapanatili ang kanilang lahi, relihiyon, demographics, wika, kultura, at iba pa, sa kanilang sariling kagustuhan lamang kapag ang anumang dating bansa ay naglalabas ng visa para sa paglalakbay, pananatili, o pagtatrabaho, maaaring pumasok ang anumang panlabas na tao o entidad sa kanilang mga lugar. Wala nang natitirang 3% dagdag ng pandaigdigang GDP, o $3 trilyon kada taon, na nasasayang sa militar at pag-aaway ng digmaan. Kapag mayroong isang bansa na lamang at wala ng mga hukbo, ang lahat ng pera na nasasayang ay maaaring gamitin upang mabawasan ang pag-init ng mundo, pag-alis ng kahirapan, mas mahusay na infrastruktura, karapatan sa kalusugan, karapatan sa edukasyon, at iba pa. Inireseta ni Jeffrey Sachs na ang mundo ay nangangailangan lamang ng $175 United States bilyon sa loob ng 20 taon upang tapusin ang labis na kahirapan. Lahat ng mga peraing papel ay fiat, kaya't ako ay naglabas ng isang detalyadong solusyon ng global digital currency batay sa laki ng GDP ng bawat bansa na maaring lumikha lamang ng bangko ng GDC. Mas malaki ang GDP, mas marami ang mga GDC na matatanggap ng bansa. Ang IPCC ay naglabas ng napakadetalyadong mga solusyon para sa pag-init ng mundo.
Ang 10% ng pandaigdigang populasyon ay namumuhay sa mas mababa sa $2 kada araw at 50% ng populasyon ay walang anumang mga benepisyo sa lipunan. Sa langit, ang lahat ng mga nasa edad 18 pataas ay magkakaroon ng hindi bababa sa $5 kada araw bago mag-2050. Walang taong mas mababa sa edad na iyon ang maaaring piliting magtrabaho. Ang edukasyon hanggang 18 na taon ay dapat na obligado. Ang pagkain at Medicare ay ibinibigay ng libre sa mga mahihirap na bata at sa mga nasa edad 65 pataas. Ang panganib ng hindi responsable na AI ay mawawala. Ang mga likas na kalamidad tulad ng lindol, epidemya, at iba pa ay magkakaroon ng pandaigdigang puwersa para sa mabilisang pagkilos. Ang botohan ay gagawin online gamit ang mga smartphone na may encrypted na database upang maiwasan ang anumang manipulasyon. Ang langit ay magkakaroon ng sekular na demokratikong republika kung saan ang bawat pangunahing isyu ay tatalakayin ng lahat at pagkatapos ay magtatakda ng panghuling desisyon ng mga napiling kinatawan na ito'y ipapatupad ng burokrasya. Ang lahat ng mga pampulitikang partido ay kinakailangang magbigay ng malinaw na plano kung magkano ang mga buwis na kokolektahin at kung paano ito gagastusin ng walang anumang sobrang paggastos upang ang lahat ng botante ay maaaring gumawa ng mga naka-informed na desisyon. Ang mga halaman at hayop ay bubuhayin sa mga antas na umiiral bago nagsimula ang rebolusyong industriyal. Ang inobasyon sa iba't ibang larangan tulad ng quantum computing, agrikultura, pharmaceuticals, paglilinis ng mga sakit, pati na rin ang nuclear fusion na hindi nagpo-produce ng radioactive na basura ay ipinagmamalaki sa buong puwersa. Ang pagmimina ng mga karbon, langis, gas, at iba pa ay ipinagbabawal pati na rin ang mga sasakyang may internal combustion engine. Ito ay a-adapt sa mga pinakamataas na pamantayan sa kalikasan sa paggawa ng mga kalakal at pagtatapon ng basura. Ay plano nitong makamit ang mga layunin ng 100% net zero sa buong mundo bago mag-2050. Ang langit ay magdadala ng mga pagbabago sa mga sistema ng bangko at pananalapi upang mabuo ang isang matibay at malakas na sistema na hindi madaling masira sa anumang dahilan o sumusuporta sa mga zombie entity. Ang pagbabayad ng buwis ay batay sa transaksyon at ikinakaltas ng online kaagad. Ang mga tao ay inaanyayahang maging vegetariano o vegan. Ang mga mamamayan ay malayang pinahihintulutang praktisahan ang anumang relihiyon, paniniwala, kultura, o mga gawain na nais nila. Wala ni isang mamamayan ni mga pulis ang papayagang magtaglay ng mga armas na maaaring pumatay. Bagaman wala ng hukbo, ang ilang mga dating bansa ay maaaring magpatuloy na magkaroon ng mga puwersang pangseguridad sa hangganan na may plastik na mga bala, tasers, tear gas, at iba pa. Ang mga buwis na makolekta mula sa mga mahihirap na tao ay i-refund sa kanila sa mga takdang panahon. Ang mga batas ay batay sa pinakamahusay na pamamaraan sa buong mundo at madali itong sundan. Lahat ng mga sibil at kriminal na kaso ay dapat magkaroon ng malinaw na takdang oras para sa mga hatol. Dapat matakot ang mga tao sa mga kahihinatnan ng paglabag sa mga batas upang magkaroon ng mapayapang lipunan. Dapat mayroong mga pangkalahatang patakaran para sa kriminalidad at sibil para sa lahat. Ang populasyon ng mundo ay lampas na sa 8 bilyon 8 beses na pagtaas sa loob ng 200 taon na nagdulot ng malaking pasanin sa ekosistema. Kaya't ang pinakamaraming 2 anak bawat mag-asawa ang papahintulutang magkaroon. Ang utang ng soberanya ng Estados Unidos ay umabot na sa $32 trilyon. Ang kompetisyong populismo sa pagitan ng mga Republican at mga Demokratiko ay napakatindi, tulad ng sa India at iba pang mga bansa. Dahil parehong mga partido ay ayaw magtaas ng buwis at patuloy na nagbibigay ng mga libreng kaginhawaan sa kanilang mga mamamayan upang manalo sa susunod na eleksyon. Ang mga mapagkukunan tulad ng solar energy, hydro, wind energy at nuclear fusion ay uudyukan upang palitan ang lahat ng fossil fuels bago mag-2050 kung hindi man mas maaga. Ang mga biofuel tulad ng ethanol ay uudyukan ng malaki. Lahat ng mamamayan ay dapat magkaroon ng natatanging biometric identification tulad ng Aadhaar sa India, may mga bank account na may malapit na kahalagahan sa kanilang mga numero ng mobile. Ang lahat ng mga SIM ay ibibigay lamang pagkatapos ng live na biometric authentication ng isang tao. Ang ginto ay magiging mabilis na mawawala ng kahalagahan bilang isang imbaka ng yaman.
Bago mag-2025 ang buong konsepto ay kinakailangang mabuti at seryosong talakayin, handang isiping maisaayos sa detalye, at maipalaganap sa buong mundo upang makakuha ng pag-angket mula sa buong mundo upang ang lahat ay malinaw tungkol sa mga pangmatagalang benepisyo at tatanggapin ito ng buong kalooban. Ang kakulangan sa pondo at pagtaas ng presyo ay magiging zero. Hindi papayagang mangutang ang mga bangko para sa mga layunin ng pagsusugal gaya ng mandato noong mga unang taon ng dekada 1990. Ito'y magiging isang malayang kalakaran ng ekonomiya. Mangyaring huwag mag-atubiling sumulat sa akin sakaling may katanungan. Pakipamahagi ang video sa lahat ng iyong mga social contact. Salamat sa paglaan mo ng mahalagang oras sa pagsusuri ng konsepto ng langit sa lupa.